Kasama na po natin ang Chief ng Land Transportation Office o LTO ukol po sa naging pahayag kahapon ni DOTR Secretary Vince Dizon. Asek Vigor, magandang umaga po. DJ Chacha, good morning po sa inyo. Good morning. Sir, first thing, ano pong reaksyon ninyo sa naging pahayag kahapon ni Transportation Secretary Vince Dizon na kailangan nga daw pong mailabas na yung mga plaka sa loob lamang ng 3 araw. Realistically speaking, kaya po ba ito ng LTO na gawin? Opo, no? Kasi ngayon po, ang nagawa ko ng LTO, 5 araw, lalabas na ho natin yung plaka at yung OR, no? So, kung kailangan bawasan, we will now find ways para mas mapapabilis. Pero ang pinag-uusapan namin dito, we've been talking to the dealers and manufacturers since last year, no? Nilinaw namin yung proseso. Kung kaya natin ibigay yung mga plaka sa mga dealers earlier, para paglabas ng sasakyan, meron ng plaka. You're just putting the accounting and inventory management in place, no? Sa March 5 next week, we will be talking to the manufacturers and dealers on this matter. Doon naman sa motorsiklo, pinag-aaralan natin dyan, and this has been a suggestion coming from them also, no? Sa planta pa lang, ikabit na yung plaka ng motorsiklo. Oo. So, again, that is what we're moving on now, no? Para mamatugunan namin yung 3-day challenge ni Secretary Vince. So, very interesting guy. It keeps us on our toes, no? And finding better ways of doing things. And yun ang tutulong namin, no, sa March 5. Mukhang okay naman. We would like to do a pilot siguro sa mga ilang dealers, sa manufacturer, at we can propagate it nationwide. Oo, medyo naputo lang po tayo dun sa mga dealers, sa mga manufacturers at saan po? Pag nag-pilot run po tayo sa dealers at manufacturers at magandang resulta, ilabas na natin nationwide. Asek, yung binabanggit nyo po ngayon na kumbaga kaya nyong gawin yung 3 days i-release agad itong mga plaka. Bukod pa po dun sa mga backlogs na sobrang tagal na since 2015. Etong mga bago na sinasabi nyo, sa ngayon 5 days na i-release na yung mga plaka. Is it really happening on the ground? As far as the LTO side is concerned, except for some cases that have been reported to us and being investigated, no, nasusunod naman po ang 5 araw. Pagpasok po ng mga dokumento at pagbayad ng yung fee na dapat bayaran, 5 araw nasusunod naman po. As general rule, nasusunod po yan. But it's correct, meron po tayong mga report galing sa dealers themselves that there are some regions na minsan pumapalad dyan sa yun ang under investigation. Oo. Asek Vigor, ito mga... Yes po. Medyo napuputo lang po tayo ng konti, Asek? Oo. May mga report po kayong natatanggap na ano po yun ulit, Asek? Oo. Pero pangkalahatan, nasusunod naman po yung 5 araw. Sa pangkalahatan. Pero paano nyo po monitor na talagang nasusunod yung 5 days? Kasi as far as I'm concerned, ngayon po binabasa natin yung mga comment section, merong ilan na 7 days na nga or more than a month, wala pa rin pong plaka sa ngayon. Baka hindi sa LTO side Yung next, yung nga ang gusto natin i-address, yung sa dealer side naman. Ayun, we've sent out more than 1,000 chocos orders sa mga dealers na yan, no? Kaya nga natin in-explore para wala nang turuan. Kung yung plaka na sa dealer na, there's no reason bakit hindi dapat ilabas yung plaka sabay sa sasakyan. So sigurado po kayo dito na nasa side po ng mga dealers ang problema sa release ng plaka? As I said, sa pagkalahatan, nasusunod naman po ng LTO yung 5-day period within which to bring out the plates to the dealers. Ang nagiging problema na nakikita namin from the dealer to the motorist, no? So tignan po... Nakakaroon ng... Opo. Sige, Asek, kung sinasabi niyo po na talaga nasusunod yung 5-day rule na meron ng LTO, pangkalahatan, for last year, they have a data kung gaano po, o kung na-release na po ba yung mga plaka do sa mga nabiling sasakyan just for last year? Opo, in fact, just for last year. In fact, pag umiikot po ako sa mga district offices mo natin, sobra-sobra po ang plaka dyan As far as motor vehicles are concerned, we are in some districts where 1 month extra lang tayo sa ating mga district offices. Wala pong naiiwan na plaka na tawag dito na current,
yung naiiwan more than 5 days. So, but we continue to audit this. Ngayon nag-audit tayo sa Region 8. So we continue to audit at pag meron tayong nakitang problema, then we ask them to explain. Oo. So ASEC, yung pong sinasabi nyo na baka sa dealer ang problema, ano po exactly ang problema? In one particular case, but this to highlight, and then this is not only one case actually, pero I'm highlighting this kasi napakaraming plakang involved. Meron kasi isang dealer, ang hawak niya meron silang isang liaison officer. Ang hawak multiple dealers, iba-iba. So, release namin yung plaka since they are the authorized representative of the dealer. We release the plates to them. Ang nangyari sa particular case na to, na paghalo-halo niya yung plaka, yung dapat para sa Manila, napunta sa Quezon City. At yung Quezon City nalipat sa iba. So we have to backtrack and trace more than 200 plates. Nagkagudog na yan. And that's only one dealer, one liaison officer. Marami pong ganyang situation. Kung nagkakaroon ng lapses sa side ng dealer na sinasabi nyo po ngayon, kumbaga medyo wala na sa side ng LTO yung problema kung nalilate man, nagpapataw po ba tayo ng penalty sa mga dealer kung sakali mang nalilate sila sa pag-release ng mga plaka? Arami na ho natin na penalty. Up to 1 million pesos. And then arami natin over more than 1,000 show cause orders po ang na-issue po natin and continue to issue. Pero naman, in fairness sa dealers, nakikita ko yung mga pagbabagong ginagawa nila. They are no longer relying on the single liaison officer and realizing the mistakes of the past. Binabago na huli na kagad yan. So, moving forward, dito po sa statement ng ating Transportation Secretary na dapat it should be 3 days. If you're saying na sa dealer po ang problema, paano po ito susolusyonan ngayon ng LTO para masiguro na talagang masusunod yung pong naging pahayag kahapon ni Secretary Vince? Ang plano is to bring the plates down to the dealers ahead of time. Doon namin isa-store, and we're talking to the dealers on this, no? Doon namin i-store, doon rin mag-i-issue ng ORCR, no? Itao tayo doon. Para sa ganoon, ang target po na natin, paglabas ng sasakyan, meron ng plaka. Parang ang sarap pakinggan, ASEC, no? Na ideal Kate, setup. Pero ASEC, sandali lang. Good morning, Kate. Good morning. Good morning, ASEC. Sandali lang. Kayo ba'y may papel na para sa rehistro? Yung CR? Opo. Pero na po. Na-deliver na po ang NTO. Okay. So, itong backlog ninyo sa dati pang mga nagparehistro pero hindi nakukuha yung original na Certificate of Registration? Pwede na gusto bumalik dun sa mga pinagkunan nila yung certified true copy at kunin na po yung original. In fact, some dealers have been getting their original already. Ayun nga po kasi dapat natin harapin ang katotohanan na hindi lang ito sa plate number, pati mismo doon lang sa controlled paper na ito na Certificate of Registration, meron na ho kayong backlog, di ba? Naayos na po yan kasi nag-deliver na po ang NPO. Nagka-problema po tayo because the National Printing Office hindi po nakapag-deliver on time. Yun nga po. So, pag plate number ng mga 4 ang gulong pataas na sasakyan, Opo. wala na kayong backlog? Wala na po. There should be no backlog anymore as far as plates and as far as itong certificate of registration are concerned. Kailangan kinukuha na po ng mga dealer yan para ibigay na po sa may-ari ng sasakyan. Oo. Yung proseso ng pagpaparehistro, natutukan niyo ho ba? Kasi ang reklamo ng mga dealers din ngayon, alam natin yung mga issue sa kanilang mga liaison officer, alam niyo ho yan, yung nag-iipon muna ho ng isang lakad lang, di ba, sa LTO. May ganun yung po din naman, yung mga dealers ngayon din, na-address na rin po yung problemang yun. Ngayon ho ba you can say na kapag nagparehistro sila, kaya ho na mairehistro yung sasakyan? Kapag brand new po ito, brand new, walang problema po. Hindi ito yung mga gray market, brand new. Pagkatapos po makukuha yung CR niya agad-agad, pati yung plate number agad-agad, in ilang araw? Yan nga ang gusto natin subukan na ka-TED. Anong TED? Na paglabas ng sasakyan, nandun na po ang plaka, nandun na po ang ORCR.
Yung nga po ang ideal setup, pero ngayon po, ano ang realidad na nangyayari ngayon kapag po magpaparehistro po Ngayon yung... po, Opo, go ahead. ngayon po, ang aming benchmark is 15 days, sabi natin sa dealer. Dapat in 15 days, dapat nabigay nyo na yung motorista, yung plaka at ORCR. Maximum po yun. Pero kung yung dealer po ang lalapit sa LTO, hawak ang lahat ng dokumento requirements para sa pagpaparehistro ng brand new, ilang araw kayo bago makapag-deliver, makapagbigay sa kanila ng ORCR at plate number? Sabi naman po, 5 araw ang tanin po sa atin. Okay, kung 5 araw, so hindi matutupad yung sinasabi ng Vince ng 3 days ni Sec Vince. Kailangan namin talaga i-overhaul itong sistema. No? We cannot use the current system. Kaya nga ang ating ine-explore, i-advance yung mga plaka sa mga dealers na. When you talk about system, ano ito? Will this include itong LTMS ninyo, itong Land Transportation Management System? Kung sana ma-enhance natin, mas maganda. No? Although we have already prepared a standalone system for this matter para ma-monitor namin mabuti. May effect ba itong LTMS controversy dito sa inyong performance sa paparehistro ng mga brand new vehicles? O kahit paano din nakaka-epekto. No? Kasi if we're able to connect and enhance the system, mas mapapabilis namin yung proseso. So, sige. So, babalikan natin tong sinasabi po ni Secretary Vince, no, na ideal, 3 araw lang dapat. Ngayon, tinatanggap nyo, meron tayong problema sa LTMS. Una sa lahat, ano po ang tugon nyo doon sa COA? Suspension order sa inyo tungkol dito po sa inyong kontrata sa Dermalag? We were given 90 days. Mga 71 individuals have been cited at sa notice of suspension na yan. So we gave this... Binigyan natin itong 71 people na to the opportunity to present ano ba nangyari noong time na yon, no? Okay. So some of them have requested for an extension of time. So para mapagbigyan po sila, humingi rin tayo ng karagdagang oras sa COA at pinagbigyan naman tayo ng COA na extension of time within which to file our explanation dun sa notice of suspension. Kasi po para natin mas maintindihan ito, mga kapatid, Chacha, kasi ang lahat ng ito kasing pinag-uusapan natin na pagpaparehistro ay dapat dumaan sa Land Transportation Management System. Di po ba? Asek? Tama po yan. Yes, okay. Tama po yan. So kung may problema ka dito, paano bibilis ang lahat kung dito pa lang sa IT system ninyo may problema na? So sa ngayon ho ba, sa ngayon ho na merong notice of suspension, ginagamit nyo pa rin ho ba itong Dermalag na ito? Tuloy-tuloy pa ho ang paggamit. Yun lang nga. Kaya dito, gusto natin i-enhance yung ating proseso, ipabilisin, no? Hindi natin kayang i-connect sa LTMS. So ang ginagawa ko namin, standalone systems, tapos at tawagan namin manumatic kasi we will have to validate the information sa LTMS manually. Doon ho nagtatagal. It will save us a lot of time kung sana makonect na namin diretso sa LTMS. Yung nga po, so kung magmamano-mano ka dito, sa paggamit mo ng LTMS, hindi ba kayo hinaharang ng Dermalag? Hirap kami, Ted, kasi kailangan namin ng permiso pa nila para makakonect sa sistema natin. No? And without that, hindi kami makakonect. Kung hindi kami makakonect, hindi namin ma-automate yung data validation. Ayun nga po yun. So, sandali lang ho, medyo i-simplify natin para mas maintindihan nila. Opo. Ano ba ang actual na relasyon ninyo ngayon ng gobyerno ng LTO sa Dermalag? Alam mo, ang katotohanan, Manong Ted, nakikiusap kami parati pag kailangan namin magpag-connect, no? Meron kaming programa, gusto namin enhance yung system, we would have to ask their permission para bigyan kami ng access, no? Yun ho ang aming relasyon ngayon with our provider, no? Okay, so kung ganun po, to be frank about this issue, hindi ka talaga makapag-deliver sa request ni Secretary Vince kasi nga yung mismong sistema
na dapat nag-i-interconnect sa atin sa kapangangailangan sa informasyon at paglalagay ng informasyon sa mga sasakyan na irirehistro, may problema. Hindi naman doon. Ang ginawa ho namin, since dragging itong problema sa LTMS na wala pang katapusan, gumagawa kami, as we did as ginawa ho rin namin sa licensing to, gumagawa ho kami ng standalone systems that will make things faster. Kaya ako'y itong ating pag-monitor at itong planong ginagawa natin, meron na kaming as early as last year ang monitoring system. So we can, yung gusto ni Secretary Vince magawa, nagagawa naman ho ng paraan. Pero as I said, we can even do it better kung nakakonect sa LTMS. Yung nga po, paano mo magagawa ng paraan itong problema nyo sa Dermalag? Ano ba pinag-uusapan dito? Defective contract? Kulang sa bayad? Ano pang main issue nila dito sa inyo? Kasi for every change na gagawin natin, we will have to issue a change order to LTMS, to Dermalag. For every change order, may bayad po yun. So kami sa LTO, hindi kami nagpapa-change order kasi wala na kaming pondo pang bayad ng mga change orders na yan. So kung may bayad, paano po? Sino nagbabayad? Hindi ho. Kaya kami sa LTO, hindi ho kami nag-change order kasi wala ho tayong pambayad. And besides that, hindi daw ho pwede mag-change order kasi sagad na po eh. Under the law, you can only amend or do a variation of your contract. Meron lang maximum limit. Nagamit na ho ng last administration yung maximum limit na yon. Ng paggamit sa Dermalag? Yung mga changes po na gusto mong gawin under sa ating government procurement law, you can only make variations or changes up to 10% of the contract price, sagad na po yun. Ang sinisigil na nga natin ng Dermalag for changes made in the past is more than the 10% limit provided by law. So, itong mga changes na gusto pa natin gawin na maniningil na naman sila, sobra-sobra na. We can no longer do it under the existing contract. Sige, medyo komplikado po ito, technical ano. Medyo, ano ang papel ngayon sa buhay nyo ng Stradcom? Stradcom po, yung hindi ko nagagawa ng Dermalag, like multiple transactions, yung sabay-sabay, registration, sale, or change. Ginagawa ko under Stradcom po yun. O rehistro ho ng mga public utility vehicles sa Stradcom po ginagawa yun. So around the motor vehicle po, around 20% of the transactions are done through Stradcom. Yung nga po, di ba wala nang existing contract ang Stradcom with LTO, right? Meron pa. Meron pa tayong existing contract with Stradcom. Meron pa. Meron pa. Para sa paggamit ng kanilang historical data? Hindi ho. Kasi we still utilize them. Ginagamit pa ho natin ang sistema ng Stradcom in cases na hindi kaya ng LTMS. So bakit yung kontrata nyo sa Dermalag merong notice of suspension? Opo. Okay. Yung contract nyo sa Stradcom, kailan nagsimula? 2014 pa yata o 13 yata. I'm not too sure, Manong Ted, pero as way back as that time. So ano ang nature ng inyong contract ngayon sa Stradcom? Magkano ang bayad noong vehicle owner na gumagamit ng kanilang serbisyo, ng kanilang IT system? Pareho pa rin ho. So kung charge na dati, wala akong increases yan. They charge the same. Ang tawag ko dyan, phase-out agreement with Stradcom. So magkano po ito? Hindi ko lang sigurado, but around 100 plus. 100 plus po yan per transaction, Manong Ted. Opo. Nagtataka kasi mismo, ASEC, ang mismo mga taga-LTO, no? Na implementor nito, kung bakit meron pa silang kontrata sa Stradcom, may dapat patay na to eh. Dapat nga, Manong Ted, ang problema ho natin, pag pinatay ho natin yan, kaya sabi ni Secretary Bautista,
parallel utilization muna kasi hindi pa merong mga proseso na hindi namin kayang gawin sa LTMS. Naku, ang sakit sa ulo nito hanggang to. Sige, para mas maintindihan ng ating mga Oo. kabayan, okay. Itong problema nyo sa Dermalag, itong ongoing po ninyo na kontrata sa Stratcom para doon sa kanilang system na buhay pa rin po sa inyong sistema, di ba? Buhay pa rin siya eh. Right? Itong inyong Stratcom. Correct po. Ano ang Opo. effect nito dito nga po sa unang proseso ng pagpaparehistro hanggang sa pagkuha ng ORCR at paglabas ng plate number? Yung mga proseso po na sa Stratcom po natin nagagawa, tuloy-tuloy naman po yung pag-issue ng ORCR under the Stratcom system. Pero as I said, the bulk of the transactions nasa LTMS na po yan. Iba naman yung proseso ginagamit doon sa pag-issue ng ORCR for the system. Okay, so sa ano ang effect nito sa bilis ng prosesong pagdadaanan ng dealer na nagpaparehistro ng bago? Separately, mabilis po sila separately, no? Pero as I said, enhancements ang kailangan eh. If we are to hit the target of Secretary Vince, hindi pwede yung proseso natin ngayon, kailangan namin pagguhin. So change orders ang mangyayari dito. If not change orders, we will do a standalone system ang gagawin natin dito. Paano ka makapag-standalone system? May pera ka ba para dyan? Meron bang IT? How do you manage that, Asek? Meron tayong mga tao through the months at nandyan po ako, nag-capability building po tayo. Meron tayong mga programmers, meron tayong developers inside LTO that can design the new system. Sandali lang nga. Ako po'y humihingi ng pangunawa sa mga nakikinig ngayon sa atin para huli nyo maintindihan ito napakalaking isyong ito, no? At may pakialam tayo. Di ba nabayaran na ninyo ang Dermalag? Tapos na? Opo. Di ba? Yung system. Yes, system opo. maintenance na lang po nanditira. O nga po. Di ba dapat na i-turn over na sa LTO yung LTMS? Yan nga po ang ating posisyon. Correct po, Manong Ted. Oo, pero hindi pa ho ninyo hawak ito kasi sinasabi nyo stand-alone, dapat ito na yun eh. Pagkatapos ninyong matapos nyong kunin itong itong German company na ito nga po yung sistema po na magpapabilis, di ba, automate sa ating sistema. Pero ilang taon na ito, di ba may taon lang yan na dapat sila ang magmamanage ng LTMS? Di ba dapat na i-turn over nito sa inyo? Ang expiration po ng maintenance contract is itong taon na to, December 2025. Dahil tama kayo, Manong Ted, ang position po ng LTO, dapat na-turn over daw yung core system sa LTO nung binayaran po sila. Opo, at kasama din dito nga yung pag-turnover dapat din sa inyo nung core system ng Stratcom, di ba? Hindi, yung Stratcom, iba naman po yun. Ang data po, ang kasi sa Stratcom sila po gumawa na walang bayad po gobyerno doon eh. Hindi nga. Pero dapat din ang Stratcom, matagal na rin po ito naibigay sa inyo, pero kayo obligado pang dumaan sa kanila magbayad eh. Opo, data po ang turnover nila sa atin. Kaya nga, pero hindi pa po ito lubusan na ibibigay sa inyo, di ba? Ng Stratcom din? Meron po tayong backlog of a few months. Data turnover. Alam nyo, ang sakit sa ulo ho nito sa ating mga kababayan kasi eventually, hindi ho tayo pwede magsabi-sabi lang na bibilis eh. Kung yung mismong sistema na ginagamit sa pagpaparehistro, may problema, di ba? Ano ba ang total cure nito? Kasi nga po, di ba kaya po ito kinuha ng kontrata para maging convenient sa lahat? Bakit naging komplikado? Ba't naging komplikado, Asek? Tama po yun, Manong Ted. Ang pagkakomplika po dito kasi is in the contract itself. Sabi nga, nasa Korte Suprema po yan, no? They're questioning the validity of the contract. Pero hindi ibig sabihin na dahil may komplikasyon na ganyan, LTO cannot create a new system, standalone, hindi nakakonect, na mapapaganda, mapapabilis yung aming proseso. Kaya na ho namin gawin yan. At ginagawa na ho natin yan in so many ways. Na hindi na tayo dumadaan ng LTMS, napapabilis po natin yung mga proseso sa baba. So kung paano ka hindi dadaan ng LTMS, paano yung connectivity mo sa ibang agency? Ang connectivity with other agencies, ginagawa na natin on our own.
Gaya po ang Aha. connectivity natin sa PNP, Mhm, mhm. connectivity natin sa Bureau of Customs. Mhm. Hindi ko nakakonect yan eh. But on our own, we already have the capability in-house Mhm. para makonect natin ang LTO to these agencies na to. Oo. Magkano ang binayaran na po ng gobyerno sa Dermalog, sir? 3.1 billion. Opo, opo. Anyway, ano ang problema naman na inilikha nito, itong problema nyo sa LTMS at Dermalog sa driver's license ng mga aplikante at mga nagre-renew? Ang aming problema ho dyan kasi, yung printer ng lisensya, we are forced to buy yung Dermalog printers na napakamahal. Ngayon, through time, meron ng mga ibang printers, same technology, na ang laking mura. So gusto namin makatipid para bubili kami ng hindi Dermalog printer, pero laser engraver rin po, na makatipid po ang gobyerno. We are asking Dermalog na i-allow kami, i-connect ito mga printers na to dito sa LTMS. So that's now again, humingi kami. Ang nakaka-awkward nga, Manong Ted, kasi atin ang sistema, pero nakikiusap tayo para ma-connect natin yung ating mga printers sa sistema natin. No? But we told them that. But if yun sana ang pinakamaganda, no? Pag na-connect natin yan, mas bibilis. So nangangahulugan po na itong ating mga aplikante sa new license at mga nagre-renew, may problema pa rin tayo sa actual supply ng plastic card. Mga 15%, we have a problem with 15% of our offices kasi nagbagsakan na po yung mga Dermalog printers. Yun nga po. So, sir, kailan po kayo dumating sa LTO? July po, 2023. Sino po ang inyong pinalitan? Sino po ang pinalitan ko? Naku, hindi ko na matandaan. Di ba you were appointed there to solve this problem? Hello, Asek. Di ba you were appointed? I remember before. You were appointed there to solve this problem? Yes, Manong Ted. Opo. But, sorry po, pero anong nangyari? Bakit hanggang ngayon, ito pa rin pinag-uusapan po natin? Hindi po ninyo nalulutas itong problemang ito? Ang engravers po, we have to buy new engravers. Yun po ang pinaka-solusyon po natin dyan eh. Kasi yung ating ginawang patsa-patsa, hindi uubra, hindi nagtatagal eh. So, we were supposed to bid out these engravers last year, Manong Ted. Pero ito lang katapusan, hindi pa natatapos yung bidding process. Na-award na po yan, itong taon lang po to 2025. So that kind of medyo na natali yung ating kamay kasi akala natin makukuha na natin itong mga bagong engravers early on in 2024. But in truth 2025, wala pa sa LTO itong mga bagong engravers na to. Ayun nga po, 'di ba, sir? Nasaan po ba kasi ang COA meron na pong instruction ngayon, suspend nyo na 'yan. Meron pa kayong problemang legal, pagkatapos ngayon meron pa kayong problema sa procurement. Pero maganda, I've talked to Secretary Vinson this, pumapayag naman sila. Na ibalik na lang po ang bidding sa LTO. Kasi we do not handle the bidding for this contract sa medyo malalaki. For over 50 million sa agency na, sa TOTR na. Opo. So siguro kung kami ang gagawa, I think we can do a faster job. So at mukhang na naintindihan naman ni Secretary Vince. So we're moving towards that direction para matapos na natin itong problema sa engravers. Kasi ang gobyerno naman naglaan ng pera para maayos to. So it's now up to us to bid this out properly. Itong problema nyo sa engravers, panahon pa ito ng Ginoong Bautista eh. Di ba? Hindi pa. Correct. Yes sir, kayo po'y pumalit dito po sa anak ni Ginoong Tugade. So, magmula noon, inabutan niyo na po ito, pero sa loob po ng higit na 1 taon, itong issue po ng driver's license at mga engravers na ito, hindi pa rin po ito nalulutas eh. Do you take responsibility for this? Opo, sir. Asek?
Manong Ted, the problem with driver's license right now are the engravers. Yes, sir. Ganun lang kapos kasi yung doon. We have enough driver's license cards. Tapos na ang problema doon. Engravers. That should have been solved po. Ako lang po. That should have been solved early 2024. Dapat tapusan namin yan. We would have additional engravers para ma-cover up namin yung mga nasira. Hindi ho nangyari yan. Hindi So now that's why hindi nangyari that's why kasi nga sa problema sa procurement. may problema sa procurement. Kaya sabi ko kay Secretary Vince, kung pwede sa amin na lang para we can take more direct control, we can take more direct responsibility na maayos itong problema sa lalong madaling panahon. Okay, Sec, ganito po, no? Asek, ano ho naman ito? Yes, Nag-anunsyo si Sec Vince na ang lahat daw po ng mga USEC, ASEC, and directors ay pinag-tender ng courtesy resignation. Kasama ba kayo doon? Opo. Hindi daw po hindi raw ako kasama. Although I was going to tender it also, pero sabi ni Secretary Vince, hindi pa kasama attached agencies. Okay, sige po. So hindi pa ho kayo, pero kahit sinasabi niyang hindi kasama kayo, hindi kayo nagkusa na lang na mag-tender ng courtesy resignation para lang kung sakasakali meron siyang gusto niyang maaring mamuno dyan at baka sa tingin niya ay mas mabibigyan ng mas mabilis na solusyon ng problema. Opo, I was about to do that. Nandun po ako sa DOTR, when was that? Nung Tuesday, siya mismo nagsabi sa akin, no need eh. Opo. Okay, sige po. So, Sec, ito naman po, to sum it up, paano po ito? Dito po sa sinasabing 3 days ni Sec Vince, kaninyo mukhang hindi yata ito magagawa. Anong timetable niyo po rito? No. Hindi po. I'm not saying hindi magagawa. I'm saying kakayanin namin yan. Opo. No, I can understand the apprehension, Manutet. I can understand it. This is really totally different out of the box thinking po to. No? Okay. Pero I'm willing to do the pilot run at papakita namin sa inyo. Kung talagang hindi kaya, ako na mismo magsasabi hindi kaya. Okay, kasi pero until we exhaust all solutions and possibilities, gagawin namin lahat yan. The fact na may problema ka sa LTMS, di ba? And then some supplies. Sa motorsiklo po talaga malabo. Yung plate number. Sa motorsiklo? Malabo talaga kasi ang laki ng backlog. Ano po? Hindi po. Actually, yung 9 million, nakaprogram po last year pa ho yan. 5 million will be finished plate, 4 million produced by the plant. Okay. I am 2 months delayed, Manong Ted, kasi dapat itong 5 million, dapat i-deliver na to by March this year. Okay. Unfortunately, we go back again to the bidding process, Manong Ted. Ang na-bid out lang, kumulang 2 million, which will be delivered starting this weekend. So medyo delayed ako because hindi na bid out eh. Okay, so, pag na-bid out, so pag pinag-usapan natin ng motorsiklo, yung 3 days na kapag napagrehistro na po yung proseso ng 3 days, registration hanggang sa encoding, etc. at ORCR na original at yung plate number, sa motorsiklo po, kakayanin yung 3 days? Kasi yung current demand natin, yung day-to-day usage natin, nasasagot naman natin yun eh. Naayos naman natin yun eh. Opo. Ang kailangan lang natin ayusin, Manong Ted, if I may say so, no, would be on the dealer side. Para di na kami magturuan ng dealer. Okay. Because let's work together to get this thing done. Oo nga. I know it is something kahit yung mga tao natin never been done by LTO. Okay. But then, gagawin natin yan. Kasi sinasabi nyo na yung sa dealer, meron na kayong tao doon mag-ORCR. May problema nga tayo sa LTMS eh. Paano magagawa yun? Meron na tayong system. Pero problema po sa ORCR, we can do it under LTMS. Walang problema po dyan. But we want it further enhanced. Kasi yung monitoring, marami pa tayong mga enhancements na gusto gawin para mas lalong mapaganda. Yun ang hindi namin magawa. Pero kung run of the bill lang, yung pag-issue ng ORCR, magagawa na ho natin yan. Sige. So, ang challenge po ni Secretary Vince, in 3 days, motorsiklo man yan o anumang dami ng gulong ng sasakyan, yung 3 days na yung kaninyo, challenge iyon, magagawa po ninyo ng ilang araw, ilang linggo bago natin maramdaman ito?
Siguro makapilot run kami mga latter part of March, Manong Ted. Okay. And then, sa ngayon, ano ang actual na nangyayari? Ilang araw bago po makapagpalabas kayo ng ORCR at ng plate number? Actual po, sir, na walang problema sa dealer, Opo. ha? Opo. Ilang araw? Opo. Ang pangkalatan, general experience, Manong Ted, sa LTO side, nalalabas po namin yung plaka at ORCR in 5 days. Ang Okay. usapan namin sa dealer, 15 days. Total, apat nasa motorista na yan. Yan pa ang hindi, yan medyo sumasablay-sablay pa yan. Okay. Sige, sa driver's license po, tiis-tiis muna. Hanggang wala tayong engraver, ang ginagawa ho natin, yung mga opisina na Okay. nasira ang engraver, pinapagawa at doon sa kabilang opisina na maayos yung engraver natin, yung printer natin. So until we were able to bid out and get the new engravers, hindi natin masasolve itong engraver problem in 15% of our offices. 15%. Sa NCR po, kamusta ang inyong dito? Ang inyong deliveries? Ang straight naman po, pero as I said, no, may mga opisina din po ang NCR na sira po yung engraver. Kaya nga po, no? O sige, so sorry po, baka sumakit ang ulo nyo ngayong Parang Ted, no? para ako na nagkaroon ng revalid na sa exam. Pero alam mo, I cannot help but be optimistic kasi nakikita ko rin yung mga tao namin sa LTO that they're really doing their best. I know it is out of the box. Sabi ko, wag na natin pag-usapan yung traditional proseso kasi hindi uubra yan kay Secretary Vin. Let's think out of the box. Subukan natin. Tapos, dito natin. Baka naman ubra eh. Opo. Because it's workable. The Yes, sir. stakeholders are with us. Okay. So, tingin ko naman, baka Opo. kayanin nato. Sige po. At the end of the day, it's the head of agency. Yes, Mano Ted. Opo. Tayo magkukumpas yan. Opo. It's your responsibility at ito nakataya ang performance ng lahat ng tauhan ninyo sa inyo pong leadership. So good luck po sa inyo, Asek. Opo. Ibigay lang ho sa atin lahat ng resources and support as what yung binibigay ni Secretary Vince. No? So I see no reason why we cannot do it. Okay. Sige po. Salamat po, Asek, at kami po'y muling Ted, tatawag po. salamat. Opo. Pasensya na medyo komplikado yung ibang issue pero Opo. thank you very much for this opportunity. Salamat po, DJ Asek. Chacha, thank you po. Thank you, Opo. Asek. Thank you. Salamat po. And good luck.